At ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, sandali lang, asahan po ang panibagong pagtaas po naman sa presyo ng langis ngayon pong linggo dahil pa rin sa patuloy na supply disruption bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Tinatayang mga piso hanggang 1.30 per liter po ang ipapatong sa diesel habang posibleng tumaas ng 1.20 hanggang 1.50 per liter po sa gasolina. Ayon po sa oil industry sources, nanatiling mahirap ang pagkuha ng supply ng crude oil at feedstock para nga sa mga refinery sa Asia. Dagdag pa rito ang malakas na demand sa Amerika at pagbaba ng produksyon sa Europa na nagpapahigpit naman sa supply ng gasolina sa pandaigdigang merkado. Bagamat mayroong positibong usapan sa pagitan po ng US at Iran, sinabi ng mga taga-industriya na mananatiling magalaw ang presyo ng langis habang may tensyon pa rin sa gitnang silangan. Naglunsad naman po ang National Food Authority o NFA ng emergency procurement para sa dagdag na rice milling facilities upang mapanatili nga ang supply ng murang bigas sa bansa. Ayon po kay Larry Lacson, bahagi ito ng 20 Bigas Program kung saan direktang bumibili ng palayang pamahalaan mula po sa mga magsasaka para gawing 20 pesos kada kilong bigas. Sinabi ng NFA na umaabot na po sa 11,000 ang mga 20 Bigas stores sa buong bansa. Layunin naman ni Ferdinand Marcos Jr. na madoble pa ang bilang ng mga tindahan ng murang bigas. Ayon kay Lacson, kailangan madagdagan ng milling services para mas mabilis ang paglabas sa mga supply ng bigas sa mga pamilihan. Maglalagay din ng karagdagang rice mese o milling facilities sa Aurora upang makatulong sa tuloy-tuloy na supply ng 20 bigas. Nagbabala po naman ang mga lokal na poultry raisers sa patuloy pong pagbaksak ng farm gate price ng manok dahil po sa mahinang demand at sobrang supply sa pamilihan. Ayon kay Elias Jose Insyong ng United Broiler Raisers Association, mas marami daw po ang produksyon ng manok habang humihina ang bili ng mga consumer. Sinabi po ni Atty. Insyong na nakakaapekto nga ang pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa mas naghihigpit ng gastusin ang mga Pilipino sa pagkain. At kahit daw mababa ang presyo ng manok sa farm gate, tumaas naman daw ang gasto sa pag-aalaga ng mga sisiw at produksyon ng mga magmamanok. Babala rin po ng grupong Obra na posibleng bumaksak sa 70 pesos per kilo ang presyo ng manok kapag nagsimula na ang malakihang harvest sa katapusan po ng Mayo. Ayon sa mga magmamanok, posibleng madismaya ang mga racers at bumawas sa produksyon kapag nagpatuloy ang kanilang pagkalugi. Nagtakda po ang Energy Regulatory Commission o ERC ng mas mataas na presyo para sa waste-to-energy auction na posibleng magdulot ng mas mahal na singil sa kuryente. Inaprubahan ng ERC ang bagong Green Energy Auction Reserve na presyo po na 9 pesos and 29 centavos kada kilowatt hour, mas mataas ng 16% kumpara sa naunang panukalang 8 peso and 1 centavo per kilowatt hour. Layunin ng mas mataas na presyo na bigyan po ng mas malaking halaga ang mga proyekto ng energy companies na sasali sa auction. Pero ayon sa ERC, posible rin po itong magdagdag sa charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang electric bill. Ginagamit po ang waste energy technology para gawing kuryente mga nabubulok na basura katulad ng dumi ng hayop at agricultural waste. Mag-aalok din ang Department of Energy ng 230 megawatts na kapasidad para sa Special Green Energy Auction Program ng Waste to Energy Projects. Umaasa po naman ang Department of Trade and Industry na makakapagtala ng panibagong record ang export ng mga produkto ng Pilipinas ngayon pong 2026 dahil po sa malakas na demand sa iba't ibang mga bansa. Umaabot daw po sa $84.48 billion ang merchandise export ng Pilipinas noong 2025, pinakamataas umano mula nang magsimula ang recording noong pong 1991. Sa unang 3 buwan po ng 2026, umakyat po sa $22.70 billion ang export ng bansa o mas mataas ng 12.7% kumpara noong nagdaang taon. Ayon po sa DTI, malaki daw ang ambag ng semiconductors, electronics, minerals at automotive parts sa paglaki po ng exports. Malakas din daw po ang demand sa mga agricultural products tulad ng niyog, saging, pinya at ng ube. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.